Nag-start mo na. Pressure versus pleasure. Ay, wawalo. Yung suong. Is watching. Winnie Pod is watching. Dante Santos. Pero yung location niya para ma-shoutout. Suso din ba kayo? Sinong gusto ng suso? Pressure versus pleasure. Happy holidays, everyone. Yeah, happy holidays, Christina. Shout out. Bitawan mo. Busog na ba? Kasi naabot kami ng 2 oras na ganito lang. Buti na lang, nalalapot ko lang yung dibdib ko. Di buhay na siya. Hi, Inday. Idol Jojo Quiapo. Oh my God, it's yours. Oh, galit siya. Say hi, Tina. Hi, Tina. Hi, Tina. Eh, kaya nakapango siya eh. Dilig na ilong niya eh. Pressure versus pleasure. Yun yung title natin. Pa-share. Ay, meron pala akong link na ilalagay ko. Andito yung business natin. So, mga naiingit sa balat natin. Ay. Hindi ko mata siya. Hi, Cirilio. Yung biz package. Yan, nasa link. Click nyo lang yan. And then, uy, umutot. Yan, nakapin comment. Share nyo to para sa mga gustong mag-business. Yung biz package. Nandyan. Nasa screen natin. Yan yung ginagamit ko for my skin. Sa mga gustong i-business din. Yan, click lang yan. Diyan kayo umorder message. Big, sabi ni Andre with Janto. Blessed si Selena with big food. She was so blessed with the big food. The God loves her so much. That's why. So, huwag kayo mainggit kasi may kanya-kanya din buhay. Lahat, diba? Ang ulo pa lang niya, parang 3 ulo niya. Yung pagkain niya. Tayo sa pleasure versus pressure versus pleasure. Bakit ko siya tinapik? Because people want pleasure, diba, nowadays, but they don't want the pressure. Like, gusto ko yung body mo, gusto kong sexy, but they cannot do the pressure. They cannot do it. Yung journey, they cannot bear with it, but they want it, diba? Yun yung isang example ng pleasure versus pressure. Along the way kasi, nare-realize ko, nakikita ko yung generations natin, diba? Can you breathe, Kina? Nasusuffocate siya eh. Along the way, nakikita ko, nare-realize ko na yung mga bata, kasi I'm a mom now eh. Yung mga bata pala, kapag lagi natin sinanay sa pleasure, sa sarap, mas kawawa sila. So dapat yung bata, binibigyan natin ng pressure, puro hirap, para masarap yung buhay nila. Andun yung totoong sarap, andun yung totoong concern mo. Pag pinipressure mo yung bata, na gawin mo to, gawin mo yan, maghirap ka, paghirapan mo yan, diba? So, nandun yung totoong love. That means tough love. Bibigyan mo sila ng pressure, not pleasure. Tulad niyan, gustong maging sexy pero hindi kayang mag-exercise, hindi kayang mag-burn, ayaw gumalaw, diba? So, gusto niya ng pleasure. Gusto niyang maging sexy but she cannot bear the pressure, which is the exercising, the sweating. She cannot do it, diba? Kaya, bakit nagiging ganun yung mga bata? Kasi sinanay sila sa pleasure, sinanay silang sarap. So, at the end of the day, sino yung kawawa? Yung bata din. Kasi sanay siya sa sarap, hindi niya kaya yung pressure. So, mali pala yun. Kasi kami, yung bata ako, pinaghirap kami talaga ng mama ko. Laba, hugas, pinggan, luto. Ultimo sarili naming ulam, kami magpo-provide sa table. 4 kami magkakapatid. Tapos, lahat may kanya-kanyang toka hanggang nag-high school. So, walang problema yung nanay ko sa bahay. Ganun kami pinalaki. Problema na lang na nanay ko, matulog, magpahilot. Pag uwi siya ng bahay, kasi nagtatrabaho siya nun. So, never nagka-problema ang madumi yung bahay. Walang pagkain. Kasi nga, bata kami sa pressure. Tapos, yun din, nakakaawa yung bata kapag sinanay sila sa pleasure, hindi sa pressure. Kasi parang hirap na sila sa buhay nila, lahat reklamo. Unlike sa mga batang batak, diba? Tingnan nyo yung mga batang nasa lansangan, nagbebenta ng sampagitan, sasaya pa din. Tingnan nyo yung mga batang tawag dito, nagtatrabaho, diba? Sasaya pa din.
Hindi katulad ng mga batang nasa bahay lang na pindot lang ng pindot ng computer. So, ang daming reklamo, ang daming sakit, ang daming arte. So, sakit sa ulo pag pleasure yung binibigay mo sa bata. Dapat ipupush mo sila sa pressure. Sa lahat ng responsibility. Dapat everyday may pressure sila. Dapat basic lang sa kanila yung pressure. Yun yung na-realize ko. Itong generation na to, parang gusto nila ng puro sarap lang. Ayaw nila maghirap, pero ingit na ingit sila sa mga nakikita nila sa paligid. Gusto nila ng malinis na bahay, pero hindi sila marunong maglinis ng bahay. Gusto nila ng magandang damit, pero hindi sila kaya mag-provide ng magandang damit. Ako, nung bata kasi ako, nagtatay ako ng sarili kong damit, nagde-design ako. Naglilinis din ako ng bahay, nagtatay ako ng kortina. Parang 12 years old pa lang ako, ganun na ako. Doon ko na-realize na akala ko dati, mahirap lang yung buhay namin. Yun pala hindi. Tapos bago ako makaluto ng gulay, kailangan pumitas ako ng bago ako makagluto ng ulam, kailangan pipitas ako ng talbos sa likod bahay. Bibili ako ng baboy sa palengke. 12 pa lang ako nun Kumbaga, tapos lulutuin kong ulam, hindi lang para sa akin, kundi para sa 5 kami. 4 na babae, isang mom ko. So yun yung amount na lulutuin ko. Kasi wala pa yung mom ko, nasa trabaho. Tapos nagulat ako pag 16 ko. 3 trabaho ko, wala lang. Basic lang, masaya pa ako. Tapos nagbibigay pa akong pera sa nanay ko. Kumbaga, pag titingnan nyo yun, talagang, diba, yung batang batak sa pressure, hindi siya naghihirap. Kasi yung hirap, basic lang sa kanya yun. Hindi siya kawawa. Yung kawawa, yung pinipili yung pressure. Alam niyo yung storya nung Tipaklong and Langgam, diba? Yung kinder na storya. Si Tipaklong, buhay pa ba? Ay, nandiyan pa kayo, dami pa. Shout out. Si Tipaklong, buhay pa din si Kina. Nalulunod sa gatas. Si Tipaklong, lagay niyo yung yung location niyo. Para ma-shoutout ko kayo. Si Tipaklong, masaya lang siya na talon ng talon. Laro lang ng laro. Kasi Langgam, trabaho ng trabaho. Kuha ng ng food supply. Buhat ng buhat. So, buong buhay, si Langgam yung kawawa. Si Tipaklong, enjoy lang. Puro pleasure lang. Tatalon, maglalaro. Yun lang yung problema niya. Yun yung problema ni Tipaklong kung paano siya maglalaro, paano siya tatalon, paano siya mag-i-enjoy, paano siya kukuha ng sarap. Unlike si Langgam, buong buhay niya, paghihirap siya. Buhat ng buhat. Talagang no chance of pleasure si Langgam. At the end of the day, diba, alam yung story ng book. Ang kinder yun. At the end of the day, si Langgam yung pinakamasaya. Kasi, nung may typhoon na, o may storm na, si Langgam yung comfortable. May food siya sa bahay niya, may good shelter siya. Kasi, nag-ipon si Langgam. Sanay siya sa pressure. Unlike si Tipaklong, iyak ng iyak. Kasi wala siyang pagkain, mamamatay na siya sa lamig. Wala siyang shelter, hindi siya nag-prepare. Mga basic lang na yun, akala natin. Patawa lang, diba? Pero, sobrang halaga pala. Yun ang bubuhay sa atin. Nandun yung strength natin, nandun yung backbone natin. Pag pinipili mo lagi everyday, yung pasarap, yung pleasure, yung enjoyment, kung ano pa yung makakapagpasaya sa'yo, yung mga temporary pleasure, enjoy dito, enjoy dyan, tapos pagdating ng panahon, sino yung kawawa? Diba? Ikaw din. Eh, lalo na kung anak mo yun, ganun yung ugali, diba? So, doon ko na-realize na sobrang halaga na ibibigay mo sa bata, sa anak mo, yung pressure, never pleasure. Aalisin mo lahat ng pleasures nila, replace it with pressure. Talagang make them, responsible, make them work harder to the point na kaya nilang i-save yung bahay ninyo. Na yun yung ginagawa ko kay Artus ngayon, kasi Artus na yun pa lang. Pero marunong magluto, egg lang naman kayo, iluto prito-prito, ganyan, mga Shanghai lang. Naglalaba yan, nilalaban yung damit namin ni Kiko. Hulog lang naman sa washing machine, tapos pindot, tapos sampay lang. Nagmamap, everyday refill ng tubig, everyday tapo ng basura ng basurahan. So medyo, kami ni Kiko talaga. Kami may isang helper dito sa bahay because of Artus. Tapos nakikita ko, nagbibigay basic na rin niya. Kaya natutuwa ako. Nakapag-aral pa siya ng tapos naglalaro pa siya. Basic lang sa kanya ng pressure. So sobrang halaga pala yun kung gusto niyo umasenso yung pamilya niyo, diba? Dapat, hindi lahat may contribution. Hindi mali yung yung may pabigat. Kasi kung ano asenso, kailangan lahat na galamay, diba? Sobrang halaga ng galamay. Kaya nga, kayo naging pamilya para tulungan. Hindi kayo naging pamilya para lalong maghirap yung buhay, diba? Yun lang, it's just a piece of advice for all Filipinos. Lalo na, akala natin pagmamahal yun, pag binibigyan natin ng pleasure yung mga bata. No. You are making them more suffer in the future. So, always choose the tough love, the pressure. Give them pressure, not pleasure. Diba, Kino? Are you having pleasure there? Yun lang. Happy holidays, everyone. Shout out. Wala naman ako makita mga pangalan. Rafi Garcia Marcos, James Martin Peñados, Wilson Valderrama, Chan Boom, Ryan De Los Santos. I'm watching from Pangasinan. Go Pings, Eric. Yeah, normally ang baby dumedede 2 hours minimum. 2 oras kami talaga dito. Kaya nagla-live na ako. Bagot na ako. Yes. Minimum 2 hours yan Inaabot pa minsan 4 hours, 6 hours. Buong gabi nakasaksak lang yung dede ko sa bibig niya.
para magkaroon siya ng straight sleep. Kasi pag hindi siya binigyan ng straight sleep, hindi kami makawawa kasi hindi kami matutulog. So, expect nyo na ako na everyday nakaganitong posisyon. Chus. Sige. Ha? Iko. Kayain mo sila dun sa ano. Dun sa skin. Product. Cream. Yung face Ay, cream. face cream. Sorry, yung face cream. Sabi ko sa'yo, nilagay mo na ba dyan yung link? Hmm. Nilagay mo na ba dyan yung link? Ha? Nilagay mo na ba dyan yung link? Pakita mo, mabilis pa na. Nasaan ba? Yung link. Sabi ko na. Dito papakita ko sa inyo kung paano gamitin. May hawak pa akong itlog. Ay, ito siya, ito siya. Ito siya, yan. Ito siya. Papakita natin, wait lang. Yan, kahit walang linis yung kamo, pwede mo direct i-apply. Yan. Kahit walang linis yan, walang linis mukha. Ayan ah, bagong gising po ako, wala pang nilamos yan. Subukan natin. Yan, apply ka lang ng ganyan, no? O, di ba? Para paglabas mo, bukod sa nakapandiinan ka, di ba? Nakapandiinan din yung ano mo, mukha mo. Hindi lang yung suot mo. Yan, spread mo lang na ganyan. Yan. Kahit diretso ilagay, pwede, di ba? Mm-hmm. Mabilis mo ka. Diretso lagay lang, kahit hindi na kayo mag-ilamos kasi may, parang cleansing na rin kasi siya. Yung protection Mm. sa kalat. Cleansing, protection. So parang all-in-one na siya dyan. Yan. Hindi mo na kailangan mag-ilamos pa yung nagmamadali ka. Lagay mo lang, oh. Solid ka na. Yan. At saka hindi yung siya malagkit sa mukha. Yun yung maganda. Kasi di ba may iba malagkit sa mukha? Ayun, ganyan-ganyan lang ako maglagay, oh. Mm. Yan. Siyempre, lagay mo na rin sa leeg mo. Yan. Ilalim mo mata. Mm. Diba? Daig mo pala ginamos niyan. Mm. Diba? Mm. Ito ko sa inyo. Oh. Yan, oh. Tsaka parang minomoisturize na rin yung balat nyo. Yan. Mm. Yan. O, di ba? Solid! Parang naligo na. Yung mukha ko. Di ba? Parang agad naligo. Pwede siya sa babae at ano. Oo. Pang babae, panlalaki din yan. Di mo na rin kailangan magpulbo. Kita mo naman. Oh. Yun lang ginagamit namin, no? Yun lang ginagamit namin. Oh, ayan. Makita nyo. Ayan. Yung link, nasa Lalagyan namin yung link, ha? Sa comment section. Yan yung bis package. Ah, nandito na. Ayan, yung bis package pala na link nandyan, ha? Ayan. Nalili ka pa ninyo, ha? Siyempre. Tato, di pa ako nag-iilamos. Yung itlog ko. Sige, naluto mo na ako itlog. Ayun lang. Nag-commercial break tayo. So, pressure versus pleasure. Always choose pleasure for your family. Kahit sa family. Lalo na sa mga anak. Para hindi sila kawawa in the future. Na konting tibot lang, problema. Ganun na kagad. Kasi pag sanay nga sa pressure yung bata. Diba? Masaya sila sa lahat ng challenges. Parang they eat, they breathe fire. And you are very confident na ganun yung family mo, anak mo ganun. Hindi yung konting tibot lang. Diba? Sarap sunugin buhay. Ayun lang. Bye-bye kay Selena. Bye-bye, she's eating. Mas malusog na yan. Happy holidays!